Hindi na po tayo pwedeng tumahimik at hindi na po tayo pwedeng magpagamit sapagkat ang higit na naaapektuhan po dito ay ang ating pamilya. Alam ko po na nararamdaman ninyo na mahirap maging isang magulang dahil kahit ano po ay gagawin natin. Pero sa ganitong pagkakataon na hindi po sa atin ipinaalam kung magkano ang budget ng Maynila na 34 billion a year. Ano pong mararamdaman ninyo na ganoon kalaki ang budget ng Maynila na hindi po sa atin ipinaalam kung saan at paano ginagastos ang pera ng bayan. Sabi ng iilan na may solusyon sila sa lahat ng problema, may programa sila sa lahat para sa Manileño, samantalang ilang beses na po silang umupo, mapagbigyan na silang umupo, bakit hindi pa nila ginawa noon? Ang inaantay po ng sambayan ng Maynila ay isang super mara pamanggang! At ipaglaking bagay po na nasabi ko ang aking hangarin dahil alam ko po ang kailangan ang maglilingkod ay magkaroon ng malasakit at pagmamahal at syempre kailangan hindi magnanakaw! Maraming salamat po! Nakita ko na kayo po ay may parapol, kaya ako po ay mag-donate ng 15,000 pesos! Maynila. Ako po si Mara Tamundo, ipinanganak at lumaki sa San Andres Bukid, Maynila. Mula sa ninuno, mula sa lolo at lola, hanggang sa aking mga magulang at ako na po ang naging bunga. Alam po ninyo yung mga ganitong okasyon, talagang nararamdaman natin ang tunay na diwa ng Pasko. Sabi ko nga, hindi po lahat marahil sa atin ay may panghanda sa Pasko, hindi po lahat ng mga kailangan ng ating anak ay maibibigay natin, pero yung matibay na pamilya na maggagabay at magmamahal at magiging responsable para sa kanyang pamilya, siya po mahalaga sa lahat. Dahil ang pamilyang Pilipino, yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Yung moral values, tradition, and kultura ng isang tunay na Pilipino. Bilang isang batang San Andres Bukid, Maynila, naglalaro din po ako sa lansangan, nakikipaglaro sa aking mga kalaro, nangangaroling, pero nung bata po ako, nangarap din po ako na makita ang lugar natin na isang maunlad na city,
ako, sabi ko, yung mga kapitbahay ko na may malalaking tahanan, sana pagdating ng oras, lahat ng bahay sa San Andres Bukid ay maging ganun lahat. Pero habang nagkakaedad po ako at binilikan ko ang ating lugar, lalo na po dito sa San Andres, alam po ninyo habang naglalakad ako sa gitna, nagulat ako dahil yung mga tahanan na matataas ng araw ay kasing laki ko na po nung ako ay bumalik. Ibig sabihin, yun po ang senyales ng Manileño na hindi po nagkaroon ng pagkakataon na tayo po ay magkaroon naman ng kaunting kaunlaran sa buhay. Nakakalungkot pong tignan dahil bilang isang Manileño at tunay na tubong Maynila, masakit po para sa isang katulad ko na makita ang mga kababayan ko na nasa lansangan, wala akong makain, mga kabataan na naka-standby sa labas sapagkat wala silang pagkakataon na mag-aral. Yun po yung bagay marahil ang nagbigay po sa akin ng daan upang ako po ay bumaba at tumulong bilang isang individual na tao. Alam po ninyo, ang kayamanan ay madali pong makuha. Ang kayamanan o pera ay madaling gastusin. Pero kapag hindi mo naman po ito ginagamit sa kabutihan, nawawalan po ito ng value, nawawalan po ito ng halaga. Kaya ako, nung nabigyan po ako ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na magkaroon ng maraming biyaya, hindi po ako nagdalawang isip na bumaba at tumulong sa sarili kong pera. Dahil naniniwala po ako na ang Panginoong Diyos ay magiging masaya na makita ang kanyang mga anak na nagtutulungan at nagmamahalan na hindi po naghihintay ng anumang kapalit. Kaya sa halos 3 taon na ako po ay bumababa ng mag-isa, sabi ko, kailangan meron na po tayong gawin bilang isang magulang. Kailangan bigyan din po natin ng seguridad ang kinabukasan ng ating mga anak. Hindi na po pwede na hindi po tayo makialam o alamin kung ano po ba talaga ang sitwasyon ng Maynila. Sabi ko nga, bilang isang magulang, ang hangarin po natin ay makita natin ang anak po natin ay may magandang kinabukasan. Siguro yun lang po yung matatahimik ang isang ina o ama para sa kanyang buhay. Mahirap ang isipin na umabot na po tayo sa sukdulan ng ating buhay. Umabot na po tayo sa hirap ng buhay na hanggang ngayon, lalo na po ang ating mga senior citizen na nagmamakaawa para sa kanilang gamot, para sa kanilang pagkain, yung mga single parent na walang trabaho, yung mga vendors na araw-araw nakikipagpunuan sa lansangan para kumita. Hindi na po tayo pwedeng tumahimik at hindi na po tayo pwedeng
ako po ay nagising na wala na ang SASES o Pedro Hill Health Center dito sa San Andres, na kung saan dito po ipinanganak ang dalawa kong kapatid. Dito po nakakapunta kami anytime na kailangan ko ng health center. Halos madurog ang aking puso dahil yan po ang lugar na masasabi kong pinakinabangan ng taong bayan. Pero walang pag-aalinlangan, ginawang condominium at ginawang tirahan o negosyo ang lugar po na yan. Kaya sa akin po, mahalaga ang pagkatao at pinagmulan ng isang Manileño. Naturingan po tayong premier city na Maynila na mas kilala pa kaysa sa Pilipinas. Pupunta tayo sa ibang lugar. Makikita po ninyo Manila to New York City, Manila to Dubai, Manila to London. Pero hanggang ngayon, tayo po ay nagbuburol pa rin sa kalsada. Nung ako po ay bata pa, ang akala ko po, normal ang magburol sa kalsada. Akala ko ito po ay normal na gawain ng isang Manileño. Pero doon ko po na-realize na ito pala ay senyales ng kahirapan ng buhay ng isang Manileño. Dito po higit kong naunawaan na hindi pala natin pwedeng ipagpaubaya lamang ang kinabukasan ng ating pamilya para sa iilang may personal lamang na interes para sa kanilang sarili. Dito po, lumahok ako sa nalalapit na halalan bilang mayora ng Maynila. Dahil gusto mong maibaba ang tunay na programa para sa Maynila at makinabang ang Manileño. Unang programa na nais kong maibaba ay ang Agarang Livelihood Program o pangkabuhayan sa Manileño. Na ito po ay direktang mapupunta sa inyo. Dahil gusto ko po kayo ay umunlad at masiguro na may kakainin sa araw-araw. Para sa ating mga senior citizen, na halos 3 taon po ako naging senior citizen advocate dahil sa kanila. Dahil sa pagtulong ko po para sa programa ng mga senior citizen, yung online registration po na kung saan ako po ay nag-umpisa dito na 150,000 pa lang ang nakarehistro ng mga senior citizen. Pero kahit inawat po ako ng Maynila ng iilang mga nakaupo, pinagpatuloy ko po at puspusan akong bumaba sa bawat barangay kahit sa kalsada na po kami nakaupo. Dahil naniniwala po ako na ang karapatan at benepisyo ng mga senior citizen ay marapat lamang ibigay sa kanila. Bilang isang magulang, ramdam ko po kung ano ang hirap ng isang ina at ama para sa kanyang anak. Sa ganitong pagkakataon lamang tayo makakabawi na makipagkita sa ating mga lolo at lola na sila ay mahalaga at kailangan bigyan pasasalamat at respeto. Kaya naman ngayon, umabot na sa 9 million ang mga nakarehistro online, na kung saan ang mga senior citizen ay makakatanggap ng kanilang health insurance na worth 5,000 pesos. Na ito po ay makakatulong para sila naman ay masiguro na may magandang kalusugan at humaba pa ang kanilang buhay. Ang atlo po sa aking programa ay nais ko pong maisalba pa ang natitirang lupain sa Maynila. Dahil naniniwala ako na bawat Manileño ay may karapatan na magkaroon ng tahanan sa Maynila. At dapat lamang na ang mga lupain na ito ay mapunta sa Manileño. Gusto ko pong maisalba ang mga historical places ng Maynila sapagkat ito po ay mahalagang parte ng ating buhay.
estudyante na tayo po ay agarang magbibigay ng financial allowances para sa kanilang pag-aaral. At para makatulong sa kanilang pag-aaral, maglalagay ako ng libreng wifi sa buong Maynila. At para sa mga public schools at public hospitals, sisiguraduhin ko na magkakaroon ng makabagong kagamitan na magagamit ng taong bayan, lalo na po sa mga may sakit at sa mga mag-aaral na kailangan po nilang mag-research o gamitin yung mga bagong teknolohiya para sa kanilang pag-aaral. Dahil gusto ko pong masiguro na bawat kabataan sa Maynila ay mag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Gusto ko pong makita na lahat ng barangay ay magkaroon ng barangay health center na may gamot at doktor na talagang titingin para sa ating lahat. Napakalaki po ng budget ng Maynila, 34 billion a year. Alam kong darating po ang panahon na babayaran ang bawat daliri ng Manileño. Pero gusto ko lamang hilingin sa inyo na huwag niyo naman pong ibenta ang inyong puso. Iwanan po ninyo ito para sa inyong pamilya at mga anak. Dahil ito lamang ang magsasalba po para sa ating lahat. Sa totoo lamang, ito pong damdamin ng isang batang San Andres Bukid, Maynila, damdamin ng isang tunay na Manileño ay nandito po sa aking puso. Kaya naman walang takot akong lumaban sapagkat naniniwala ako na ang kakayanan ng ordinaryong tao na galing sa baba ang siyang tunay na maglilingkod at bababa para makatulong sa Manileño. Para sa ating lahat, alam ko, kayo po ay may kanya-kanyang problema, kayo po ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. Pero kailangan na po natin magkaisa para sa ating lahat. Sinasabi ng iilan na may solusyon sila sa lahat ng problema, may programa sila sa lahat para sa Manileño, samantalang ilang beses na po silang umupo, mapagbigyan na silang umupo. Bakit hindi pa nila ginawa noon? Ang inaantay po ng sambayan ng Maynila ay isang super mega pamanggang! At ipaglalaman ko ang bawat karapatan ng Manileño sa Maynila dahil hindi na po ako papayag na iilang tao lamang ang mayaman at kumakain sa Maynila. Hindi po ako papayag na ang bawat sentimong pinaghirapan natin ay mapunta lamang para sa kanila. Ngayon, nandito po ako upang ipaglaban ang Maynila! Ibibigay ko lamang po ang huling mensahe para sa ating lahat na mensahe rin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagon, kay ganda, bawat sikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Wow, haharapin natin. Maraming salamat po. At syempre, nakita ko na kayo po ay may parapol, kaya ako po ay mag-donate ng 15,000 pesos! Hindi ko yung kasi pinag po. So, maraming salamat po sa oras na ibinigay po ninyo para sa akin. Malaking bagay po na nasabi ko ang aking hangarin dahil alam ko po ang kailangan ang maglilingkod ay magkaroon ng malasakit
malasakit at pagmamahal. At syempre, kailangan hindi magnanakaw! Maraming salamat po! Thank you very much. Let's make Manila great again with our superhero, super